Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Grabe, ang sarap talaga magising pag feeling mo maganda ka. At in fairness nga, ilang araw na din maganda yung tulog ko. Pero sana nararanasan nyo rin para gumanda rin kayo. Charis. Kagising ko nga ngayong umaga, hindi pa nga ako nagkakape, tumawag na nga yung kapatid ko at nakabili na nga daw siya ng uulamin. Nga daw kasi dumaan yung nagtitinda ng tilapia, kaya naman ayan, bumili na nga siya. Nagpas nga daw ng 1 kilo to, kaya naman 6 na piraso. Siyempre, para naman buhay na buhay nga yung katawang lupa natin, magtitimpla muna ako ng kape. Pero gaya nga na lagi ko sinasabi, hindi pwedeng mawala to at hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. Dito nga sa tasang malaki, naglagay na nga ako ng kape at saka asukal at ayan, nilagyan ko na din ng tubig na mainit. Buti na nga lang nga nung isang araw, nagdala nga pala ng upo yung kapatid ko dito sa amin. Diba ang taray, may ipapartner na tayo dun sa tilapia. Bali yung dalawa lang yung lulutuin ko dahil yung isa kaedad ko na. Dito nga inumpisahan ko na nga ding hugasan itong mga tilapia. Buti na nga lang nga kapag bumibili kami ng tilapia, libre na nga ipakaliskis, patanggal ng bituka at yung patanggal na din ng hasang. O diba, medyo may bawas si ngobra tamo dahil luluglugan tanala mo for today's video. Na matapos ko nga banlawan yung mga tilapia, sakto naman kumulo na nga itong kanin na sinalang ko kanina. Bali nilagay ko nga dito sa patiktikan itong mga tilapia at ayan, binuburan ko na nga ng asin at para mamaya piprituhin ko na lang. Umpisahan ko na nga din palang balatan itong mga upo at baka hindi ako matapos ngayon. Diyos ko, nawawala pa yung pillar namin. Punta kanyang may pantunan, karnya lultoy ngalti. Bakit nga ba ganun no? Kapag hindi mo hinahanap, nandyan lang. Pero kapag hinahanap mo, Diyos ko, malyo kang kakadurot. Nang matapos ko ang balatan, ayan, hiniwa ko muna sa gitna para nga matanggal yung mga buto. Hirap na nga kasi kapag nakain natin yung mga buto, Diyos ko, baka tumubo sa tiyan natin. Actually, ako kapag nagluluto talaga ako, sinasama ko yung buto, lalo na kapag bata pa naman yung upo. Pero dahil ayaw nga ni Mudra yung may buto, syempre, tatanggalin natin. O targo pa tseke, tinukyan niya ako na maging inda, iyan ang maging anak. Bago ko pa madinhiwain yung upo, ayan, magsasalang na muna ako ng mga tilapia. Virgo, dapat multitasking niya talaga nga chiyo, bangkanta kagad mayari ngo, bro. At dahil nga 6 na piraso tong tilapia, hindi naman natin pwedeng pagsabay-sabayin dito. Hindi naman nga katulad to ng ex mo na pinagsabay-sabay kayo. Charis. Going back naman dito sa ating inihiwang upo, syempre hihiwain natin to ng maninipis para naman hindi sumalabak kapag nilunok natin. Sa dami nga ng inihiwa kong upo, Diyos ko, inabot yata ako ng hapon bago ko nahiwa lahat. Naluto naman na yung kabilang side nitong tilapia kaya binaligtad ko na at nung maluto na nga pareho, hinango ko na din para hindi naman ganong mahirapan. At dahil nga 6 na paraso tong tilapia na to, heto, sinalang ko na din itong pangalawang batch. Na-prepare ko na din naman yung mga gagamitin ko sa paggisa. Ayan, meron tayo ditong bagoong na alubaybay, bawang sibuyas, kamatis, at yung upo, binanlawang ko na rin. Yes, opo, alubaybay nga po yung gagamitin natin pampalasa dito sa ating ginisang upo. So, syempre, ipapass forward ko na maluto na nga lahat ng tilapia. Ayan, hinango ko na din ito at para nga makapaggisa, no? Binawasan ko nga lang nga yung pinaprituhan ng tilapia at ayan, hinulog ko na din nga itong bawang at sibuyas. Bali pagkalagay nga, ayan, hahaluin lang natin to ng hahaluin hanggang lumabas nga yung aroma. At nung medyo lanta na nga yung bawang at sibuyas, sunod ko na din inilagay yung kamatis. Bali kapag ganyan na nga yung itsura ng ating kamatis, pwede na nating ilagay itong ating alubaybay. Alam nyo ba mga chiko, itong alubaybay, hindi naman siya malansa lalo na kapag iginisa mo na siya. Wala kasi tayong alamang, kaya yan na lang yung gagamitin natin pampalasa for today's video. Alam nyo naman, tamang diskarte lang kung anong available dito sa kusina natin, yun ang gagamitin natin. At pagkatapos nga nun, ayan, sunod ko nang inilagay dito yung mga pinaghihiwa kong upo kanina. Alam nyo ba, ako yung tipo ng tao na mahilig talaga sa gulay. Kaya naman kapag may handaan, madalang lang talaga akong kumuha ng mga karne, ganyan, lalo na kapag may nakita akong mga gulay-gulay. At isa pa nga sa mga favorite kong gulay, alam nyo ba, yung pakbet, ganyan, ginisang ampalaya, litsong kawali. Ay, ba't may litsong kawali? O diba, ngayon nyo lang nalaman, kasama pala sa mga gulay yung litsong kawali eh. Maglalagay na nga din pala tayo dito ng konting paminta para naman may konting anghang itong ating ginisang upo. Pagkatapos nga nun, maglalagay pa nga tayo dito ng 1 basong tubig o depende sa inyo kung gusto nyo na masabaw yung ginisang upo nyo. Tatakpan na nga natin to para agad siya lumambot at para din agad na din tayong makakain. Nagantay lang din ako ng mga 5 araw bago ko nga binuksan para siguradong malambot na yung upo. Pagkabukas nga, ayan, agad ko na din pinaghalo-halo para naman magpantay yung pagkakaluto. Diyos ko, amoy pangalang, nagugutom na ako. Bali, pinakulong ko pa nga siya ng mga ilang minuto at ayan, naging ganyan na nga yung itsura ng upo. Pagkaluto nga, agad na nga ako nagsandok para nga makakain na. Syempre, masarap to pag mainit. Pero go, pagkatapos ko nga magluto, feeling ko pumayat ako ng 5 kilo. Tignan nyo naman, tumagaktak yung pawas ko. Mas lalo na nga huhulas neto yung pawis ko kasi mainit yung sabaw. Pero go, sabi nga nila, di baling pagpawisan ang mahalaga lumalabas yung mga kolesterol. Charis. Sobrang simple lang naman yung ulam natin ngayon pero para akong nakakain sa fine dining.
Chares. Kaya naman kung balak nyo akong ampunin, ay Diyos ko, hindi kayo mahihirapan sa akin, lalo na sa pagkain. O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!